Di ba? Oh, tamang-tama. Naandyan pala ulit kayo. Tayo na naman ang nagkita sa larawang gumagalaw na ito, no? So, kumusta? Mabuhay ulit? Mabuhay? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marie Jo Anca Orda, isang Pilipino. Kita na naman tayo. Nakita mo na naman tong mukhang to. Bakit nga ba ako nandito at parang nangangamot pa ng ulo? Sapagkat mayroon akong mga katanungan na gumulo sa aking isip dito sa ating mundong ibabaw. Kung saan ba ako nagkulang? Hindi pa ba ako sapat? Biro lamang, hindi yun. Marami tayong mga makabuluhan na katanungan ngayong araw. May dumaan. Marami tayong katanungan na makabuluhan ngayong araw patungkol sa ating wika. Ano nga ba ang mga katanungan na iyon? Kailangan ko ng isang tao na mapagtatanungan ng mga gumugulo sa aking isip. Bakit? Biro lamang. Napatungkol sa ating wika, syempre. Andito na lang din naman kayo. Samahan nyo na ako. Ano? Iiwan nyo na naman ako mag-isa. Biro lamang. Samahan nyo ako. Tuklasin, alamin ang mga patungkol sa ating wika upang maidagdag sa ating kaisipan, ating mga bertud, mga kasagutan patungkol sa ating wika. Kaya, tara na, samahan nyo na ako. Andito ako ngayon sa aking trabaho at dito ko gaganapin ang aking pagtatanong sa bawat konsepto. Ingay. Sa konsepto, yun. I-interviewin ko ang aking katrabaho kung ano nga ba ang kanyang pananaw. Kapag sinabi natin ang wika ay Halina't samahan niyo ako. Kausapin natin siya, pinakaseryoso sa balat ng lupa. Naririnig niyo? Ayun na nga, pasensya na nga sa maikling palata sa taas. Dahil mayroon kaming bumili dito at naggawa muna kami ng kanyang binibili. Ngayon, siya nga po pala ang aking i-interviewin sa mga konsepto kung anong pumapasok sa isip niya pag sinabi natin ng mga konseptong itatanong natin ngayon. Magsalita ka na. Ano nga pala ang iyong pangalan? Lorraine po. Huwag ka mahiya. Lumapit ka pa. Sayang, hindi ka makita. Siya daw ay si Lorraine Apeliedo Santos po. Lorraine Santos. Magandang umaga. Magandang tanghali ngayon hapon Magandang hapon. Magandang hapon. Ngayon ay atin ang uumpisahan ang pag-i-interview. Kapag nga sa mundong ibabaw, marami tayong mga konseptong pumapasok sa isip natin. Tama ba? May tama ka. Ayun na nga at mayroon akong kaunting katanungan lamang. Maaari mo namang maisagot mula sa iyong puso ang mga babanggitin kong konsepto. Kapag narinig mo ito, ano yung maaaring pumasok sa utak mo kapag narinig mo aking mga konseptong ito? Una, kapag sinabing kapag sinabing ang wika ay pinakamahalagang mekanismo ng buhay, ano yung pumapasok at nararamdaman mo kapag narinig mo ito? Kumbaga para sa akin, yung word na wika, parang siya yung kasangkapan or yung tool
na ginagamit sa pakikipag-communicate sa ibang tao. Tapos kumbaga, ito din yung paraan para makipag-ugnayan o makipag-communicate nga sa ibang tao. Kasi ito, kumbaga, na ipapahayag neto yung mga saloobin natin, yung mga ideas neto sa paggamit nga ng wika. So, kumbaga, yung witang wika din pala is parang nagiging tulay din pala yun para maunawaan natin yung isa't isa. Siyempre kasi may time 'di ba na magkakaiba tayo ng mga lahi tsaka tradisyon. So, yun nga, ginagamit din yung wika. So, ayun, ang kanyang saloobin. Ako ay umaagree at sumasang-ayon sa mga sinabi niya dahil tama nga naman, ito ang instrumento upang pagbuklurin tayong mga tao dito sa mundong ibabaw gamit ang ating yaman na ito. Pangalawang konsepto. Ano ang maiisip mo kapag sinabing mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa komunikasyon, kultura at bansa? Ang dami Dami. Feeling ko pag sa komunikasyon. Kumbaga, pagdating sa komunikasyon, kumbaga parang pinapahayag nito yung mga nararamdaman natin, yung mga ideas natin. Para para ma-express natin gamit yung wika. Then, kumbaga, pangalawa din dito is yung pakikipagpalitan nga ng impormasyon gamit ang wika. Para maipamahagi or makalat mo yung mga gusto mong sabihin ng mga information or gusto mong magturo para mas mas marami pang malaman, mga ganun. Tapos pagdating sa yung pangalawa? Kultura. Kumbaga pagdating naman sa kultura, kumbaga parang kasi parang unang naisip ko kasi dito parang naipapahayag niya yung yung sa sining. Kumbaga parang pag narinig mo kasi yung word na sining, parang unang-una mong maisip kasi dun yung mga tula, awit, mga nobela. Parang sa way na yun, parang na-express nila kung ano yung nafe-feel nila. Then kapag sa kultura, parang yung kultura na yun kasi parang nagdadala rin siya ng tradisyon sa mga tao. Kumbaga parang pinapalaganap nito yung mga paniniwala o yung mga kwentong bayan pagdating sa kultura. Saan yung pangatlo? Yung pangatlo, bansa. Feeling ko parang unang-unang maiisip natin kasi dito parang siya yung simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino, parang gano'n na parang pinagbubuklod tayo nito para ma-express natin na kailangan natin magtulungan, kailangan natin ng pagkakaisa. Ayun. Tapos parang pagdating ulit sa bansa, parang instrumento rin siya sa edukasyon. Kasi feeling ko parang pagdating sa wika kasi parang ginagamit din siya sa pagtuturo, tsaka sa pag-aaral. Kasi nagbibigay din siya ng way sa mga estudyante na para matuto gamit nga yung wika. Tapos feel ko yung wika din kasi parang pinapalakas nito yung ekonomiya. Kasi nga dahil sa pakikipag-communicate gamit yung wika, parang napopromote mo yung mga turismo, yung mga kalakalan, yung mga iba pang activities sa ekonomiya. Tulad ng mga Korean K-drama. Tama naman ang iyong mga tinuran. Ako ay sumasang-ayon muli sa kanyang mga sinabi na mahalaga ang papel na ginagampanan ng wika sa komunikasyon, kultura at bansa sapagkat yun nga ang ating instrumentong ginagamit sa komunikasyon upang maihayag ang ating mga ekspresyon,
pamamagitan ng wika, kung anumang wika ang meron tayo, Tagalog man o Ingles, kultura upang magkaroon ng kilanlan yung kultura natin at maipamahagi, maipaunlad ito tulad ng iba nating karatig bansa na syempre, ang mga ngayon, kabataan, mahilig sa mga salita, mga bagong salita na natututunan natin. At ang huli ay ang ating bansa upang pag-unlad ng ating ekonomiya. Syempre, ayun, ang bansa. Muntik na! Atlo, pasensya na at mayroon na naman patalastas sapagkat may bumibili dahil kami ay nagtatrabaho. So, yung pangatlong tanong natin ay, pangatlong konsepto, ang kamalayan ng tao ay hinuhubog ng wika. Pag sinabi natin ang kamalayan ay hinuhubog ng wika, ano nga ba ang ating nararamdaman sa salitang iyon? Ano ba opinion mo doon? Ikaw, dahil ikaw nga aking i-interview, kailangan ko marinig dahil ako ay Oo nga, pero dapat alam mo yung anong kamalayan. Ano yung kamalayan? ang kamalayan, yung kamalayan. Meron kang malay. Humihinga ka. Hindi. Kamalayan, kumbaga, kamalayan. Yung kamalayan mo. Anong kamalayan? Malay. Malay. Kamalayan. Yung magiging kamalayan mo bilang isang Pilipino. Kung ano ka bilang isang, kung saan ka, ano kang kamalay-malay mo ba? Kung ano, Like, yung kamalayan mo bilang Pilipino, kamalayan mo, yung, kumbaga parang ito yung yung ba yung parang organism na ito yung binabago or kamalayan mo Or- bilang isang Pilipino, yung, parang siya yung tagita yung parang kung paano ka makipag-interaction gamit yung wika, parang ganun na nga. kung paano na yung kung paano na i-influensyo na i-influence Tagalog mo na i-influensyahan na-influensyahan kung paano naapektuhan. Kamalayan. Bilang ikaw. Ano bang kamalayan mo sa sarili mo? Ikaw ay, Gets ka na. Parang ito yung kung parang ito yung paniniwala mo or yung halaga or kaalaman. yun, kaalaman. Yun pala, kaalaman. Naalala ko na. Kaalaman pagdating sa wika. Tama. Parang for me, parang ito yung nagiging pundasyon kung saan or kung paano siya nabubuo. Yung mga bagong salita or yung mga expression, mga ganun, mga ideas or konsepto. Tapos, ano yung tanong? Ang kamalayan ng tao ay hinuhubog ng wika. Ang kamalayan ng tao. Kumbaga, parang bilang ikaw ay hinuhubog ng wika. Feel ko ang example dito, yung pasok dito kasi yung technology. Kasi nga, karamihan ngayon kasi puro Gen Z, lahat nasa social media, lahat gumagamit ng mga AI, karamihan sa college kasi may time na kapag tinatamad mag-aral or tinatamad magsagot, tinatamad mag-review, yung mga ganun, gagamit lang sila ng AI para maghanap ng mga sagot. Kumbaga, parang dito, parang hinuhubog tayo ng technology sa paggamit nga ng wika. Tapos dahil sa paggamit na yun, feeling ko parang napapabago nito yung yung lipunan, yung kultura natin. Kasi nga, imbis na makipag-ugnayan ka sa mga tao na magtanong kung paano siya gawin, kung paano siya sagutan. Imbis na gano'n ang gawin natin, parang mas malapit pa tayo sa AI kasi alam naman natin na mas mapapadali tayo dun sa paggamit nga ng AI. Tapos, isa pang example dito siguro yung yung mga makabagong salita na iba rin yung meaning. Ang example dito kasi feel ko yung
panahon dati, tapos yung panahon ngayon. Kasi pag ipagko-compare mo yung dalawang panahon na yun, as in magkaiba, na dati ang ginagamit nila is mga malalalim na salita na may paggalang. Then yung ngayon ginagamit na wika parang halo-halo na eh. May time na parang may Taglish, may mga Korean na, may mga Konyo, mga ganun. Meron pa pala kumbaga yung kamalayan din ng tao sa wika, parang binabago nito yung konsepto sa pagbabago ng mga sa kultura tsaka sa lipunan natin. Itong ko nga pala yung sa sinabi ko kanina na yung about sa panahon dati tsaka sa panahon ngayon na na yun nga, laki ng comparison nilang dalawang panahon. So, na dati ginagamit nga nila yung mga luma or yung mga malalalim na words or salita na compare ngayon sa panahon nga natin na kumbaga parang may time na once na nagbanggit ka ng mga malalalim na salita parang naninibago sila or parang may time na tatawanan ka nila na kasi nga may time na hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng mga ganung words. Parang ang lalim naman yan, nakakatawa naman yung mga pinagsasabi, masyado namang makalumang mga yung tinuturan. Parang nagiging katatawanan na yung parang ginagawang biro. Dahil sa pag-unlad ng bawat wika, nagkakaroon na tayo ng iba't ibang mayroon na tayong mga konyek, may mga Taglish na, may mga gay linggo na tayo na nasasali na sa pinag-aaralan nating wika dahil sa pagdagdag ng ating panahon. Tapos may time din sa sa Korea, di ba may time na Pilipino ka pero mas tinatangkilik mo pa yung words ng ibang bansa, ay ng wika ng ibang bansa compared dito sa Pilipinas, yung mga ganun. Mas inaaral natin yung lengguwahe nila kasi maangas, astig yun, parang yun yung uso, sumasabay sa trends sila. yun yung hindi lalaman mo rin yung pagkakakilanlan sa ano bang Tagalog nito? Sa paggamit nila ng wika, halimbawa pag naririnig mo parang masyadong luma yung salita, malalaman mo ay dekada 70 na to, taong to. Or parang galing probinsya, yung mga ganun pala. Depende rin sa bawat dialekto na maririnig mo sa kanila. Meron tayong mga Bisaya, ganyan. Yun yung nagbibigay kamalayan sa atin bilang kung saan tayo nanggaling, kung anong pinagmulan natin. Yun yung ibig niyang sabihin. May tama ka. May tama ka. Okay. Pang-apat na konsepto, ano nga ba ang ating maiisip kapag sinabing mahalaga ang wika sa anumang uri ng aktibidad o hanap buhay? Alam natin yan, lalo't kami ay nagtatrabaho ngayon. Mahalaga ang wika. Bakit? Kasi pagdating sa komunikasyon, mahalaga ang wika kasi yun nga, yung sagot ko sa kanina na express nga nito yung mga ideas nga natin, kung paano na-express yung mga feelings natin pagdating sa paggamit pala ng wika. Then paggamit din ng wika, parang tinatatag nito yung relasyon ng isa't isa ng mga Pilipino, na makakabuo tayo dito ng mga connection sa iba't ibang kapwa na yun nga na kaya makipag-ugnayan sa lipunan. Then pangatlo naman is yung pakikipagpalitan ng mga informasyon or information na ginagamit natin yung wika para magbahagi ng mga ideas or kaalaman, mga natututunan natin, yung pagdating din sa school, yung ganun, yung parang yung ginagamit ng teacher sa estudyante na gumagamit sila ng wika para mag-share ng mga ideas nila. Then yung, ano yung pangalawa?
Ano? Aktibidad, no? Aktibidad o hanap buhay. Tulad Feel ko dito. yung yung pag-uunawa sa mundo. Kasi binibigay nito yung yung kahulugan sa mga bagay-bagay. Tulad nung wika na nagbibigay siya ng ng mga pangalan or mga kahulugan sa mga iba't ibang mga konsepto or bagay or mga experience natin sa mga paligid natin. Ginagamitan siya ng wika. Example dito yung dito nga sobrang nga namin na kailangan namin gamitin yung wika para maintindihan namin yung isa't isa, para dito, para malaman din namin kung ano yung mga dapat gawin namin pagdating dito sa trabaho. Tapos ito naman yung sunod, yung yung kahalagahan ng pag-aaral tsaka yung pag-unlad. Kasi kailangan natin mag-aral gamit yung wika kasi nga para umunlad tayo, tsaka para malaman din natin kung ano yung mga hindi pa natin nalalaman, na hindi dapat maging kontento lang kung anong nalalaman natin. Kasi kailangan natin mag-aral para matuto tayo, tsaka para dumagdag din yung mga information natin na about sa, hindi lang yung ito lang yung alam natin, dapat meron pa tayong ibang alam na gano'n. Tapos yun sa pagtatrabaho, parang unang-una kasi rito yung pakikipag-ugnayan nga sa mga kasama sa mga trabaho, na kailangan mo makipag-usap, hindi yung pwedeng ikaw lang, na hindi naman porket kaya mo mag-isa is kailangan mag-isa ka lang talaga. Kailangan mo talaga ng makakaramay or makakausap. Ganun. Tapos pangalawa naman is yung parang mga pagsasagawa ng mga gawain or yung mga dapat gawin na kailangan sa wika is natin dun yung mga example dito nga, isa paggawa ng mga milk tea, mga flavors is kailangan may mga bago namin timplahin, kailangan sundin namin yung mga instruction or yung mga procedure sa paggawa nga ng milk tea or fruit tea or ano pa. Ang Wika. sunod. Sa mga siguro yung mga pag-abot ng mga or ano yung pag-term sa pag-abot? Pag-aabot. Pagbibigay. Hindi yung pag-abot ng mga layunin. Parang may parang Pag-abot ng mga layunin. parang may mga deadline. Ano bang inais mong ipahayag sa pag-abot ng mga layunin? Kumbaga parang dito sa layunin na to, parang kailangan mo magtakda or magplano ng mga dapat gawin or mga instructions sa mga ganun para makipag-ugnayan sa ibang tao para makamit din yan. Then last is yung sa feel ko sa lipunan, napapaunlad nito yung lipunan gamit nga talaga yung wika. Ang unang-una kasi dito parang yung pagpapalaganap ng kultura, na ang wika kasi parang siya yung nagdadala ng kultura or yung mga tradisyon sa isang lipunan. So dapat alam natin or kailangan pinapalaganap ng wika yung kultura. Kasi for me, yung kultura kasi is parang siya yung nagdadala ng mga tradisyon or mga kultura or yung mga kasaysayan ng mga lumang panahon sa ating lipunan. Sagat ko pa. Agad na sila. Tapos ang example dito yung yung history, na kung ano yung nangyari nung mga panahon ng mga Kastila nung kumpara tayo sinakop, kung ano nangyari dun sa World War I, World War II, kung paano pinagtanggol ng mga Pilipino, kung anong ginawa ni Jose Rizal para lang makalaya tayo sa mga sa mga Kastila. Yun ang ginamit nila, yung wika.
Tapos, ang sumunod naman dito yung pagkakakilanlan pala. Pagkakakilanlan din sa wika. Kasi, yung wika kasi parang siya yung nagbibigay sa atin ng mga, parang siya yung nagbibigay sa atin ng isang pakiramdam or yung nafe-feel natin sa pakikipagkakilanlan. Parang pakikipagkakilanlan sa isang bansa. Yung ganun. Example dito yung, yun nga, yung pagiging Pilipino na, syempre, unang-una, ginagamitan natin ng wika. So, kailangan natin, Ginagamit natin ng wika. Ayun. Siguro, ang nais niya sigurong iparating na ang wika ay pinakamalaking instrumento na kanina ko pa sinasabi, malaking instrumento at nagsisilbing gabay sa atin upang makipagkomunikasyon at makipagtalastasan. Syempre, tulad ng ginagawa namin ngayon, na binabahagi namin ng mga ideya sa mga konseptong aming tinatalakay ngayon. Diba? Dahil syempre, kung walang wika, marahil, malamang, nagkakagulo na tayo dahil hindi tayo nagkakaintindihan. At walang progreso ang ating pag-unlad sapagkat hindi nga tayo nakakapag-intindihan diba? Kayo nga ang magjowa, kapag hindi kayo nagkaintindihan, anong sunod? Hiwalayan. Ganun lang ang example natin para mas kaaliw-aliw ang mga example na para naman makakonect tayo. At ng sinabing konseptong ito, mahalaga. Ulitin ko, kanina pa mahalaga to. Diba? Mahalaga ang wika sapagkat ito ang nagbubuklod sa atin, lalo na sa aktibidad o hanap buhay tulad ng ginagawa namin ngayon. Kami, komunikasyon sa mga aming tagabili ng aming binibentang produkto gamit ang wika. Paano siya makakabili kung hindi siya gagamit ng wika at hindi kami magkakaintindihan? Malamang, hindi na kami nagkabentahan, nagkasabunutan na lang kami. Nagkagulo na. Kung wala kaming wikang ginagamit, tulad kanina, sabi niya, pabili po, at sabi ko naman, ano po iyon? Ganun lamang ang transaksyon ng wika para magkaroon tayo ng progreso sa pagkakaintindihan natin. Sunod, syempre, yun nga, mahalaga nga Kumbaga, parang siya yung tool talaga na ginagamit natin para makipag-ugnayan talaga sa mundo. Talagang mahalaga ito sa bawat aktibidad. Tulad meron ng pamantasan ng CBS yung ngayon. Meron tayong tinatawag na U-Games. Kailangan din natin ng wika doon upang maging matagumpay, mailunsad ang ginaganap na programang iyon. Yun ang isa rin sa halimbawa sa aktibidad. Yun. So, dako naman tayo may idadagdag ka pa ba? Meron ka pa bang naiisip? Wala na po, madam. So, dadako tayo sa panlima. Dako na tayo sa panlimang konsepto. Kung ikaw ay nasa pamahalaan, ano-anong batas ang maaari mong imungkahi? Batas na maaari mong imungkahi upang umunlad ang wikang Filipino. Sa akin, for example, batas? Yes. Magawa ko ng batas? Sabi niya ano-anong batas ang maaari mong imungkahi? Siguro pwede yung mga artikulo. Artikulo. Tulad ng mas mapalawig pa yung mga teatro, di ba? Meron tayong mga teatro na tulad ng Florante at Laura, meron na parang ito ay dapat meron sa paaralan tulad natin ng tayo ay nasa baitang na high school. Hirap kasi ba English? Grabe. Oo, tama. Meron tayong Florante at Laura, meron tayong ibong Adarna. Alfilibusterismo, nalimutan nga rin. Na hindi nawawala sa ating edukasyon na
Hanggang ngayon, tulad nito, itong, yung contextualisadong, na inaaral nating mga nasa kolehiyo. Meron ba kayo sa... Wala ganito? sa amin. Okay. Ayun, tulad ng ano nga bang batas ang pwede nating gawin? Sa akin, pagdating sa, pagdating sa edukasyon, siguro, kailangan mag-train or mag-recruit sila ng mga Filipino teacher na kailangan marunong sila sa pagsalita or pagbanggit ng mga Filipino words ng katulad nung panahon nila dati na kailangan ngayon Hindi kang Tagalog talaga, bawal magsalita ng English tulad ng nangyayari sa akin ngayon. kailangan mapalaganap pa rin siya ngayon. Kasi hindi siya, kumbaga, once na kinalimutan kasi natin siya, parang nabaliwala lang yung paglalaban or pinaglaban ng nila Rizal dati. Kinalimutan lang natin ang ating lupang tinubuan. Parang doon sa kantang Lubang Hinirang. Ganun. Sabi nga ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay mas malansa pa sa Malansang isda. Tama ba? sa malansang. Tsaka feeling ko, dadagdag ko rin siguro yung sa social media na kailangan. Alam ko meron naman talagang nilagay dun na Filipino na translation, pero hindi lang ginagamit ng mga kabataan ngayon kasi mas nasanay sila sa English kasi kapag ginamit nila yung Filipino, may time na Filipino ka nga, pero may time na hindi mo siya maiintindihan or parang may time na mas malalim pa. Kaya mas madali talagang ng English. Buti na lang meron kaming profesor na ganyan. Talagang inaano niya na kailangan Tagalog yung sasabihin namin. Miski magtanong sa media, kailangan Tagalog kami. Eh di tumatatak ngayon sa akin. Nakakapagsalita ako ngayon, tignan mo, para Diretso. akong Maria Clara. Asan si Ibarra? Di ba? Ano pa nga bang mga batas ang pwede? Hindi pagtanggal sa para merong naging issue. Anong issue? Issue. Anong issue? Issue noon na parang tatanggalin daw ang signaturang Pilipino. Diba? Para may tumutol doon sapagkat bakit tatanggalin? Hindi porke Pilipino na tayo, alam na natin yung Pilipino tayo, ay hindi na natin kailangan pag-aralan pa. Eh, paano naman napapalawag Kasi at opinion kasi ng iba doon na madali na, kumbaga, alam na natin Pilipino yung na kasi sagot tayo yun eh. Oo. Kung meron tayong asignaturang English, dahil meron pa rin tayong Pilipino, hindi yun mawawala. Tama. At least, di ba? Kailangan pa rin natin pag-aralan kasi paulit-ulit yan. Kailangan natin paulit-ulit ang salita natin, di ba? Tsaka feeling ko kailangan magdagdag pa ng pondo sa mga pananaliksik or sa mga researcher about sa mga Filipino history, Filipino books na kailangan gumawa tsaka dagdagan pa nila para mas lumalim pa or mas madagdagan pa yung mga kaalaman ng mga kabataan ngayon na hindi yung puro K-drama lang ang alam or yung mga Asians Sino na kaya yun? Parang hindi kami yun. ay mga ganun, mga materials para sa paggawa ng mga libro. Panitikan, gumawa pa ng maraming panitikan kasi syempre itong ating sandata patungo sa ating katotohanan sa ating wikang pambansa. Tagalog. Tsaka or yung dictionary din, kasi may time na alam mo yung word ngayon in English, pero pag tinranslate mo siya sa Tagalog or Filipino, is mahirap mo siyang i-translate or may time na hindi mo siya ma-translate kasi hindi mo siya alam. Parang nahihirapan ka. Mas alam mo siya in English term. Kaya, dapat pag hindi tinatanggal ang mga signaturang Pilipino. Wala lang, naalala ko lang yung issue noon na tatanggalin ko yung Pilipino na diba? Pangit naman yan. May English pero hindi tayo magpipilipino Kumbaga na. parang ayaw nila tangkilikin yung sariling atin.
Pagdating sa edukasyon, yung, di ba, kailangan magdagdag pa sila ng mga materyales sa paggamit o sa pagprint ng mga libro na na purong wikang Filipino. Oo. Kailangan. Yung batas namin, gagawa kayo ng isang panitikan na naubod ng napakaganda at puno ng matatalinhagang salita. Magkakaroon kayo ng pabuya, di ba? Siyempre, Pilipino marami talagang sasali dyan. Meron tayong premium makukuha di ba? E di, nagsitagalugan ng mga Pilipinong ito. Tsaka kailangan merong publishing house or yung parang Tama. Para sa mga museum, yung mga gano'n. Tama, para sa mga talaga sa mga Para politics. nakapaloob dun yung mga history talaga. Ang ating wika. Kung tama. saan nanggaling yung mga wikang Filipino. Para, uso naman sa ating kabataan ngayon ang museo So, syempre. Hindi yung puro picture lang. So, yung parang talaga dapat hindi yung talagang iba dyan. Puro Puro lang. puro picture. Na makakadagdag rin sa kanila ng alam na, ganito pala yung ginawa ni Rizal para lang mapaglaban yung sariling bansa natin. Yung mga ganong history na kung bakit ganun ginawa ng mga Kastila sa atin. Mga ganun. So, yun lang. So, tapos na ang... Tsaka di ba may term pa nga yun na yun, kilagong bursa. Ewan ko nung yun. ang Yung may sabi? time na bawal magsalita ng Filipino. Kailangan pure Kastila. Pure Spanish. Alam ko may ganun. Tapos kapag nagbangkit ka ng kahit konting Filipino words, papatayin ka kaagad. Dapat ganun tayo. Dapat Tagalog lang. Pag nagbanggit ng English, wala na. Kasi nga, di ba Doon lamang nagtatapos ang ating interview. interview. Tagalog eh, di ba? Interview. I-N-T-E-R-B. Interview. Y. B-Y-E-W. Ginoong din. Siguro naman hindi ako mamamayno sa... Salamat sa partisipasyon sa aking larawang gumagalaw. Wow, narago. Salamat sa partisipasyon ngayong araw at sobra kong naibigan ng iyong mga binahaging ideya or expression mo sa sarili ng mga konseptong nabanggit. So maraming salamat at nakibahagi ka sa akin. Yun lamang. Dito na nagtatapos ang vlog na ito. Maraming salamat. Paalam. Paalam, mabuhay, paalam, mabuhay. Kakain na. Kakain na kami. Ginawa ko lang. Ano pala yan?